Binigyang diin ng ilang leader sa Kamara na walang politikang sangkot sa isinasagawang investigasyon ng House Quadruple Committee tungkol sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Ginawa ang pahayag matapos na sabihin ni Vice President Sara Duterte na political harassment at political attacks ang pag-uugnay sa kanyang kapatid at asawa sa 6 billion pesos na halaga ng drug shipment noong Sarah, bumaba ka na lang siguro. Ako na yung nag-a-advise sa'yo. Ako na yung nagsasabi. Kasi, kumakapal na yung mukha mo eh. 'Di ba? Alam nyo, mas maniniwala sana ako kay Sarah kung walang issue yung mga Duterte, walang issue. Eh kasi kayo, mahihilig kayo sa issue at noon pa man, putok na yung pangalan nyo patungkol sa droga-droga na yan. Hilala kayo. Hilala kayo mga Duterte kayo. At ang dami-dami yung issue pagdating sa droga. 'Di ba? Hindi nyo naman masagot yung mga katanungan sa inyo. Hmm. Kaya mahiya ka naman kung may kapal ka pa na, kung makapal yung mukha mo, bawasan mo yung kapal. Mahiya ka. Wala kang kwentang vice president ka. Pareho tayong taga Davao. Ikinakahiya kita, Sara Duterte. Para sa akin, wala kang silbi. Oo, wala kang kwentang vice president. 2018. Nangyari anya ito matapos niyang magbitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at magsimulang magsalita kaugnay ng administrasyon. Sa kauna-unahang pagdinig ng House Quadcom, idinawit ni dating Customs Officer Jimmy Guban sina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ng Vice President sa Shabu Trade. Ayon kay House Senior Deputy Speaker, Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales, 2023 pa nagsimula ang investigasyon ng Kamara sa drug bust sa Mexico, Pampanga at nagkataong may ibinunyag sa ugnayan ng umanay drug lords at illegal pogos. Mayroon din anyang whistleblower na willing Eto, kung tatanungin nyo ang mga dilawan may issue ba sa droga? Wala. Ang mga Marcos may issue ba sa droga? Wala. Pero pag pamilyang Duterte, putang ina, lahat sila meron. Oo. Diba? Isipin nyo ngayon, sino ngayon yung nagpapagulo sa ating bansa? Marcos? Dilawan? O mga Duterte? Halatang halata diba? Duterte. Anong issue ng mga dilawan? Mga drogang issue ba? Wala. Ang Marcos administration, kung ano yung ginagawa ng mga Dutae, binabato sa Marcos. Kasi gusto nilang makuha yung kapangyarihan. 'Di ba? Atat na atat silang makuha yung kapangyarihan, atat na atat silang mapatalsik ang ating Pangulo at pumalit ang walang utak na Vice President. Atat na atat sila. Yun po yung gusto nila. Gawain nila, pinapasa nila sa iba. Kaya kailangan talaga dito, iwan ko, wala na kasing bitay Oo, kung may bitay lang ngayon, patay na itong mga to. Siwalat ng kanyang nalalaman kaugnay nito. Hinamon din nito si VP Duterte at mga sangkot Rosalinda, shoutout. harapin na lang ang mga issue at ang Kongreso. Ayon naman kay House Deputy Speaker Quezon Representative JJ Suarez, trabaho lang at Ito, balik ko lang harapin ang Kongreso. Dapat talaga silang humarap. Kasi security motovlog, shoutout. Dapat harapin nila kasi maisog sila. Zenaida Braga, shoutout. Patunayan yung maisog kayo at patunayan nyo sa mga Pilipino na malinis kayo. Humarap kayo. Magpakita kayo. Karina Mochizoki, shoutout po. Diba? Yun na lang naman yung request natin Pero, ewan ko kung magagawa nila yan. Tingnan natin sa mga susunod pang mga araw. o si VP Duterte at mga sangkot na harapin na lang ang mga Yun. issue at ang Kongreso.
Ayon naman kay House Deputy Speaker Quezon Representative J.J. Suarez, trabaho lang at walang personalan. Bilang mga mambabatas, mandatoan nila ang alamin ng katotohanan. Tanong pa nito, dapat bang talikuran ng kanilang sinumpaang tungkulin dahil lamang sa aligasyon na sangkot sa pagpuslit ng iligal na droga ang asawa at kapatid ng Vice-Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Grabe yung pagsira ng mga Duterte sa ating bansa, no? Hindi lang bansa po yung nasira, pati buhay ng mga tao. Buhay ng mga anak nyo. Yung iba patay na. Diba? Dahil lang magsusuna si Digong. Kailangan niya, may mga bigating mga artistang mahuhuli. Dapat talaga firing squad yan. Diba? Dahil magsusuna si Digong noon, ang daming mga biktimang mga inosente pa naman. Mga kilalang tao. Yung last na nireaction na natin, aktor, model, 'di ba? Negatibo sa ipinagbabawal na gamot. Pero na-frame up siya dahil magsusuna si Digong eh. Yung mga sona ni Digong noon, wala pong katotohanan yun. Kalukuhan lahat yun. Ewan ko sinong naniniwala dun. Maniwala kayo, totoo yung mga sinasabi na dun. Eto na, successful yung ating war on drugs. Marami tayong addict na nahuli. Tangina, ikaw pala yung addict? Ba't di mo ulihin yung sarili mo? Yung pinapahuli mo, na frame up nyo lang. Sunod natin tong kay Bato kasi nag-sorry-sorry daw siya. Kasi nga, binanatan niya yung mga nasa kongreso. Ngayon, nag-sorry-sorry. Kala ko maangas to eh. Tingnan natin. Asher, ano ba yung pinag-ugatan ng issue na ito? Aga pinagtatakahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung bakit nagbigay ng reaksyon si Antipolo City Representative Romeo Acop. Nilinaw ng Senador na ang iba niyang kasamahan sa House of Representatives. Natural, wala kang pinangalanan. Pag wala ka kasing pinangalanan, kahit sino yung nandun, iisipin nila, baka ako yun. Sige, tuloy natin. Ang tinutukoy niyang oportunista mula doon sa kanyang nauna ng pahayag noong Biyernes, August 16. Ito ay matapos sa anyang mabilis na nagbago ang isip at panig ng ilang mambabata sa war on drugs kasunod sa pagpapalit ng administrasyon. Kasunod ng pahayag ng senador ay tinawag ni Acop si De La Rosa na totoong oportunista at lapdog o sunod-sunuran kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tingin ko kay De La Rosa Bulldog. Sabi ni Digong, ito yung dog food, may buto dito, may buto, dog food siya. Dog food. Dog food. Bulldog. Kasi sunod-sunuran kay Digong. Diba? Bulldog. Sa kabila nito, sinabi ng senador na nirerespeto niya ang John Colado, shoutout. Ay, salamat sa 269 thumbs up natin. Yung mga nag-thumbs up dyan. Maraming salamat po. Ayan, tuloy natin. pahayag ni Acop. Ba't ang tagal? Acop, sir. Ito. Acop, sir. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon. Ulitin natin. Parang naging basang sisiw si Bato dito ulitin natin. Ninita Mintigar, shoutout. Ulitin po natin. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin dito. Sir, Ay, yung pangalan. I-mention mo. General Acop, sir. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon. You were never sip-sip the Duterte administration. Yun yung problema eh.
Yun yung problema na magpapatama ka ngayon, tapos pag niresbakan ka, para kang magiging basang sisiw, takot ka pala, duwag ka pala, inutil ka pala. Kapag sinabi mo na mga oportunista sila, panindigan mo yan, Bato. Huwag ka mag-sorry-sorry. Ngayon, para hindi ka bakbakan ng lahat, pangalanan mo kasi. Yun kasi yung problema eh. Hindi ka marunong magpangalan. Laki mong tao, takot ka. Natural, dudumugin ka ng mga yan kasi wala kang sinabing pangalan. Lahat makakalaban mo. Pero kung pinangalanan mo sana, diba? Tamo, nagsuri-suri ka pa ngayon. Ito ba yung bato nyo? Ito ba yung may isog? KO! Parang basang sisiw ah. I never heard you sung praises for the war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon, sir. Nagtaka ka pa kung bakit ka nag-react. Wala ka kasing pinangalan eh. Huwag kang magtaka. O halimbawa ngayon ako, sabihin ko dito na, o lahat ng mga senador dyan, lahat ng mga senador ang pupugi. O halimbawa lang, sabihin ko yung ganun. Tapos mag-react si Bato. Bakit mo sinabing pugi ako? O diba, natural, magre-react ka, wala akong pangalan eh. O. Diba, magre-react ka, kasi wala kang pangalan. Diba? O diba, sinabi mo ang pugi ko. Ganyan, diba? Yun po yung ibig sabihin nun. Pero kung pinangalanan mo lang siya na sabihin natin, oh, ito si Bato, isang senador, ano yan? Kalbong nervyoso. O di, tayo lang magbabanatan, tayo yung magkakalaban, hindi madadama yung iba. Parang ganun. Bato. KO! Utak ba? Utak. Yung iba po, yung iba, hindi po ikaw. Tamo? Dagdag pa ni dating Philippine National Police Chief Bato de la Rosa, mataas ang respeto niya kay former General Acop, lalo pat kasama niya ito sa Philippine Military Academy o PMA. Isaan niya si Acop na sa hinahangaan niya na kasamahan sa PMA na naging mambabatas at hindi niya rin ugali ang manita o mambastos ng upper class PMAer. So pag lower, pwede mong bastusin. Tama? Ulitin natin ha. Sa PMA na naging mambabatas at hindi niya rin ugali ang manita o mambastos ng upper class PMAer. So pag lower class, pwede mong bastusin. Parang ganun yung dating eh. Kaya po, sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. Sa pa nga. Mga bobo! I did not intend to mean it na ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga, na kung sing ng praises towards Duterte and the war on drugs before, ay ngayon kung makatira sa war on drugs, wagas. Dapat lang wagas. Mabel Kenjo, shoutout. Dapat lang wagas. Mali yung war on drugs nyo eh. Diba? Bakit gusto mong puriin pa rin nila yung war on drugs, yung bulok? Bato. Iwan ko sa'yo, Bato. Sabi ko sa'yo, mas maganda pa siguro mag-resign ka na lang. Oh. Resign ka na lang siguro, Bato. Kasi kawawa ka dito. Habang resign ka na lang, tapos enjoy mo yung buhay mo, banding-banding ka sa, ang tawag nito, bakasyon ka. Kasi hindi mo na magagawa yan sa mga susunod na buwan, taon. Hindi mo na magagawa yan, Bato. Kaya kung ako sa'yo, enjoy mo na lang habang malaya ka pa ngayon. Advice ko lang yan sa'yo, ha? Habang malaya ka pa ngayon.
Aga plano rin ni Senador De La Rosa na kausaping direkta si Congressman Romeo Acop upang linawin ang kanyang pahayag laban nga sa ilang kongresista. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Aga. So, ayun ang inyong bato. Naging basang sisiw. Ninervyos. Romel Lagrana, shout out. Natakot. Next time kasi, magbitaw ng pangalan. Huwag panay parinig. O nung pinalagan ka, anyari? Pinalagan ka ngayon ba to? Tumiklop! Diba? Kahit ako, na sa isang grupo ako ngayon. Oh, magparinig ka sa amin na magnanakaw kami. Natural, magre-react ako. Hindi ko ginawa eh. Diba? Babanatan din kita. Kasi nagparinig ka sa grupo eh. Pag nagparinig kasi, ibig sabihin, damay ako. Nagparinig ka, babanatan kita. Nung nabanatan ka, pasuri-suri ka ngayon. Bato, ito yung masasabi ko sa'yo. Anyway, ito po ang isunod natin bigyan ng reaksyon.